Ito'y nakakatawa. Ito talaga nakakatawa. Alam niyo bakit? Ha? President Bongbong Marcos. Ha? Tawa talaga ko rito. Ha? BBBM. Hindi matatawa doon. Sinisisi ni Amy. Wow. Wow. Ha? Kaya daw siya ay mahina, kaya daw hindi siya mananalo, kaya daw hindi kasama sa top 10 kasi nasira daw yung pangalang Marcos. Nadamay daw siya. Lol, Amy, hindi ka nabubuto ng mga loyalista. Nahahawa na ito sa mga... Grabe naman yan. Amy, tanda mo na. Tanda mo na. Yung Marcos na iniwan mo. Ngayon sisisihin mo kaya bumaba. Kaya daw bumagsak siya. Kaya daw mahina ang rating niya. Kasi mahina ang rating ni BBM. Baliktad ang vitamins na iniinom siguro nito. Naawa doon sa kanyang mga kakaibigan ng mga DDS. Baliktad ang vitamins. Hindi ka naman pinaalis sa gobyerno. Ikaw ang banat sa gobyerno, sa kapatid mo. Oo nga naman. Ngayong bumagsak ka dahil ayaw ng Marcos loyalist, mga Ilocano, silent majority, ayaw sa'yo. Na ngayon sisisihin mo, mahina ang rating ng Pangulo. Abay, saan ka ba? Ano, nangangarap ka ba? Ang taas-taas ng rating ng isang araw? 60% approval rating. Trust rating, 59 to 60% ang rating ng Pangulo. Hindi mababa yun. Patuloy yung pinababagsak at sinisira ng Marcos administration pero ganun pa rin ang percentage. Hindi yun mahina, malakas pa yun. Sa dami ng mga gumigiba sa ating Pangulo. Tapos ngayon, kaya ako nababasa ko ito. At may statement pa nga siya, ayaw ko nang gamitin. I-relay ko lang sa inyo, natatawa ko eh. Ha? Sa kabila ng ipinagpalit mo ang Marcos sa mga Duterte. Tama. Ngayon nang wala ka, hindi ka ayaw ng tao sa'yo dahil pasaway na ang dating mo. Hindi ka naman nanalo, Amy Marcos. Sinisisi si President Bongbong Marcos. Kaya daw siya bumagsak kasi bumaba ang rating ng Pangulong Marcos. Nadamay lang siya. Ang kapal ng mukha mo. Kakaiba ito. Kakaiba talaga. Kakaiba talaga. Kumain ka nga ng papaitan na Amy. Di ba sa Ilocano, sa Ilocos, masarap ng mga papaitan. Kumain ka nga ng papaitan para magbalik loob ka sa Marcos. Laging kinakain mo durian sa Davao yun. Durian. Baka nasusubrahan ka sa durian, Amy. Kaya ngayon baliktad na mga sinasabi mo. Subukan mo bumalik ng Ilocano, ng Ilocos, kumain ka ng papaitan. Yung papaitan, paborito ng mga Ilocano. Di ba ako mga Ilocano, mag-comment nga kayo. Totoo ba yun? Ako marami akong kaibigan Ilocano eh. O mahilig sa papaitan ng mga taga-Ilocano, ang mga Ilocano. Kung Tarlac, Pangasinan, La Union, hanggang Ilocos, hanggang Baguio, hanggang Abra, taga doon sa norte. Mahilig sa papaitan ng mga tao dyan. Subukan mo kumain ulit ng papaitan. Iwasan mo muna ang durian, Jaime. Magliliwanag ang buhay mo. Magliliwanag ang bukas mo. Puro pampainit ng katawan niya ka na. Di ba yung durian, sabi nila, pampainit ng katawan? Baka puro pamelo at saka durian ang pinapapak mo pag napupunta ng Davao. Kaya tuloy pero nakakawa ka na. Nakakawa ka na sa mga Duterte. Baliktad na sinasabi. Ito ngayon, awas Duterte, nakakulong na at hinuli na. Hanggang ngayon, sinasabi nila, mali itong ginagawa ng gobyerno. Kaya linaw-linaw ng Republic Act 9851, araw-araw ko na sinasabi yan. Section 17, Republic Act 9851. Obligasyon at karapatan ng Estado ipatupad yun, itong over si Duterte sa ICC. Dahil may kaso siya, human rights violation, crime against humanity. Pero sinasabi ng kampo nila, hindi. Nasobrahan din sa durian, siguro yung mga yan. Ay, magpakatotoo ka. Aminin mo, kaya bumagsak ka, aminin mo ko, kaya hindi kasama sa top 12 hanggang ngayong araw na ito. Kasi malasado ang pagiging Marcos mo. Malasado talaga. Matapang ang pagiging Marcos mo. Ang tingin ng iba, hindi ka na nga Marcos. Kasi patay pa yung patikos mo sa Marcos. Dinimanda mo pa yung mga executive department sa ombudsman dahil sa paniniwala mong mali ang ginawa. Ikaw ang nagpabagsak sarili mo. Huwag mong idamay ang kapatid mo. Huwag mong gawin kasampapan si BBM kahit kapatid mo yan. Hindi ka naman nanalo. Bumagsak ka kasi mahina ang rating ni BBM. Kalokohan yun. Kalokohan. Suntok sa buwan yan. Yan ay statement ng lalong nagpapagulo ng pagkatao, ng kredibilidad at bilang isang politiko para sa ating ka na talaga sa mga Duterte. Garbage na mga palusot yan. Anong kasalanan ni BBM? Durian kasi ang kinakain mo. Isinama ka doon sa alyansa para sa pagbabago. Umalis ka, bumanat ka, kaliwat kanan. Wala kang paniniwala at tiwala sa kapatid mo at sa gobyerno. At sumama ka sa mga Duterte. Natural, babagsak ka. Dahil ikaw ay matatalo at tagilid ka. Aba, kakaiba na yan. Hindi na yan normal. Okay, ano yung masasabi? Tama ba yung idea ko? Itigil ang pagkain, pansamantala ng durian at saka pomelo galing sa Davao. Ay, huwag ka masyadong kumain yan. Nagiging baliktad ng iyong kaalaman eh. Mukhang hindi hiyang sa iyong prutas na yan. Bumalik ka sa Ilocos, kumain ka ng papaitan. Kasi yung mga Ilocano mahilig sa papaitan. Lahat ng mga Ilocano sa buong mundo alam yung papaitan. Subukan mo kumain ulit. Nung papaitan yan. Baka mangingibabaw sa'yo. Ay, sandali, Marcos nga pala ako. Sandali, hindi pala ako Duterte, Marcos ako. Ay, baka ganon.
Jaime, huwag mo namang gawing bio-bio mga Pilipino. Huwag mo namang paglaruan ang kaisipan ng Pilipino. Matatalino, gising na ang mga Pilipino. Sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Huwag niyo kaming pinagbubula. At ngayon may problema ka, sisisihin mo ang gobyerno, sisisihin mo ang kapatid mo dahil Marcos. Ikaw ang sumira sa Marcos, Marcos pa rin ang sisisihin mo. Ha? Ang mamamayan ang nagdi-design. Ang kanilang tinutulungan ang totoong Marcos, President Bongbong Marcos. Ikaw ay Marcos, ayaw na sa iyo. Kasi nga, nag-Duterte ka. Hindi ka lang basta kumampi sa kanila. Bumanat ka pa ng bumanat laban sa Executive Department na pinamumunuan ng iyong kapatid na si Pangulong Marcos. Marcos pa rin. Di ba? Yan po. Matatawa ka. Nakuha na nyo? Sige, paka-review lang po ninyo yung ating video, no, ha? Kung ano yung ating pinag-usapan dito at malaya kayo